patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi pong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit ng papasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, Panginoon, na patuloy na pinapamala sa amin. Dakilang sa gabi pong ito, we pray, Father God, na ikaw po ang kumausap sa amin. Hawakan niyo po kami at makita namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa gabi nito, Panginoon. Manguna ka nga po sa amin. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng talino para makita namin patuloy ang iyong kalooban upang aralin, Panginoon, ang iyong salita. Ito po ang aming samot. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay nasa chapter 17 na po ng 1 Chronicles. By the way po, para po sa ating mga paalala, this coming Sunday, meron po tayong supposedly Lord's Supper natin sa Malabon. Dahil nga po umuwi na si Kuya Monching, na-postpone po yung Lord's Supper. So what we're going to do sa Sunday po is Higher Ground Baptist Mission ang hawak ng funeral service ni Kuya Monching. So ini-encourage po na lahat ng mga churches ng Higher Ground Baptist Mission ay pumunta doon ng alas 4. So we will leave 3 o'clock here sa ating pong church. So wala tayong Lord's Supper, pero lahat po tayo ay makikiramay po sa pamilya po ni Kuya Monching. Sa darating pong linggo, wala tayong pong worship dito, pero pupunta po tayo sa Malabon. Alas 4 po yung start ng worship doon, so alis tayo ng alas 3 dito. Hindi na tayo hindi na tayo kukuha ng sasakyan doon kasi pupunta rin sa mga iba't ibang churches. So hopefully, maging available. Sinabihan ko na rin dito silang BTC na i-stop muna nila yung worship nila sa Malabon dahil kailangan din nila pumunta sa Malabon. So hopefully mahiram natin yung Taranjing nila, yung Tuloy Dilaw, no? Para masakyan natin sa Sunday. So yan, para po yung appointment dyan ng Sunday ng hapon schedule na po natin ito. Makiramay po tayo sa family po ni Kuya Monching, kay Ate Bing at ni Ate Bing at pamilya nila kay Nanay. Ano po? So alis po tayo alas 3 dito, kaya isabihin nyo na rin po sa ilang mga partners natin. Pati po yung mga malalaking churches ay hindi kahit din na pumunta. Ano po? Kuya Monching is one of the big foundation sa MIBC. Siya po ang may hawak ng music ministry. Simula nang lumipad patong Amerika sila, Pastor Imran at Pastor Lucas. Iniwan na sa kanyang music ministry na sa Malabon. Ang hirap nito, no, nawala yung isang wing ng Malabon at the same time sa school na po, sa Baptist Academy. So ipag-pray po natin ang mga naiwang ministeryo na ito, na alam naman po natin na may purpose lagi ang Diyos sa mga nangyayaring ito. So sabi nga po nung inawit natin nakaraang araw, the Lord will take and He will give, no? Kukunin niya pero maglalagay pa rin siya dyan, no? Hindi niya hayang mawala po ang ministeryo niya. Ano po? So, yan po ang ilang paalala natin. And tomorrow, of course, may anniversary po tayo na church sa Tanay, Cuyambay, bandang bundok po. Bukas po yan. Mga pastor po natin sa Baptist Mission ay pupunta rin doon. Inaantay ko lang yung text ni Pastor Pio kung tayo po hindi naman na kinahailangan pumunta. Ano po? Kasi masyadong malayo. Pwede kayong pumunta kung mamamasahe kayo. Pero ewan ko lang po kung pasasamahin pa tayo ni Pastor Pio doon. Pag po pinasama tayo doon, wala ko nang umaga rito. At sa hapon po ay nasa Malabon naman po ako, dahil kahawakan po ng Academy ang funeral service tomorrow. So yan po ang ating mga announcement. So Wednesday po ang living po ni Kuya Monching sa Nibaliches. So malamang wala kami pasok doon. If you want to join, sabihin niyo lang po sa mga pupuntahan para makasama kayo dun sa event. Ano po? Yan, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon dahil yun naman po talaga ang inaaral natin. Tayo po ay nasa chapter 17 na po ng 1 Chronicles. At ang ating pong tinatalakay at tinaaral ay patungkol po sa buhay ni David. At pagbabalik tanaw po ito sa buhay ni David ang aaralin natin ngayon.
At ito pong chapter 17 ng First Chronicles ay ito po ay nasa chapter 17 po ng First Chronicles. Ito po ay nasa 2 Samuel din, chapter 7. So ito rin po yung pag-aaralan natin. Wait, babalik po tayo doon sa ating tinatalakay at inaaral. Patuloy, ano po? At itong patuloy nating tinatalakay upang makita natin ang kabutihan ng Panginoon, lalong-lalo na po sa buhay ni David. At hindi na po natin babasahin ang lahat na verses dito, pero kukuha lang po tayo ng ilang mga magagandang verses na patungkol po sa ating aralan. Sabi po rito sa ating Facebook for this evening, service by holding back. Service by holding back. Well, babalik po tayo on how David became very yung totally na pagmamahal niya sa Panginoong Diyos. Bakit po? Sa unang verses po ng chapter 17, sabi niya doon, nakatira ako sa isang magarang palasyo, napakagandang palasyo. Pero ang templo ng Diyos, no, ay nasa tent lang, nandoon lang. Pero ako nakatira sa isa akong hari, ang ganda-ganda ng hari. Sabi niya kay Nathan, one of the prophets during that time, sabi niya, gagawin ko ba yung dapat kong gawin? Sabi ni Nathan, sige, kung anong nasa isip mo na maganda, gawin mo, no? Yan, pangalawa niya ng Diyos niya. Hindi na makasali. Anyway, so gagawin niya yung dapat niyang gawin. Sabi ni Nathan, and we're going to read that, ilang mga preceding verses, na para po batayan natin sa ating pag-aaral ngayong gabi pong ito. Ito po ang sinasabi sa chapter 17. Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan. So si Nathan po ang propeta rito during this time. Kung babalik tayo kay David. Ang tahanan ko yari sa Cedar. Ibig sabihin po ng Cedar, ito po yung mamahaling kahoy during this time. Pag Cedar ay bawal putulin ngayon. No? Pero pag sinabing Cedar, good luck. At pinakamamahaling puno. Kumbaga, ay isa akong mayaman, tapos samantalang nasa isang tolda lamang kaban ng tipan ni Yahweh. Parang hindi maatim ni David yung ganitong way of his living. Sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Ngunit ng gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, pumunta ka kay David na aking litan, sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. No? Although na nararamdaman niya ni David na parang, bakit nandun ang Diyos? Ako nandito. Sabi ng Panginoon, hindi siya ang magtatayo ng templo sapagkat mula nang ilabas ko ang Israel mula sa Ehipsyo, hanggang sa araw na ito ay hindi pa ako naninirahan sa templo. Ang tahanan ko ito dang palipat-lipat. Gayunman, kahit saan ako magpunta kasama ang bayan, Israel, wala isa man sa mga hukom na inilagay kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man lang kung bakit hindi ako pinapagtayo ng templo. Yari sa Cedar. Sabihin mo kay David na aking lingkod na pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Sinamahan kita saan ka man pumaroon, at sa harapan mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain man ng masamang tao. Gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Papasukuin kong lahat ng iyong mga kaaway at papatatagin ko ang iyong angkat. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang ahalili sa iyong bilang hari. At patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako'y kanyang magiging ama at siya ay aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo.
Siyang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatiling magpakailanman ang kanyang trono. Sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitay. Dumulog si David. So, nung sinabi ni Nathan kay David, yung lahat ng sinasabi ng Panginoong Diyos kay David. Dahil grabe yung pagmamahal ni David sa templo ng Diyos. Dumulog si Haring David kay Yahweh sa toldang tipanan at sinabi, Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo na sa amin. Ang kabutihang ito ay patuloy mo pang dinaragdagan. Well, pumunta tayo dun sa key verse nito, sa verse 16. Sabi rito, Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo na sa amin. Ano makikita natin katangian ni David kung babalikan natin itong chapter 17 ng 1 Chronicles? Katulad ng sinabi ko sa inyo, ito po ay kahalintulad lang ng 2 Samuel chapter 7, na kung saan si David ay nag-desire na patayuan ng magandang templo, ang tipanan ng Diyos. So, yung eagerness ni David, isang salita lang po ang makikita ko rito sa pagiging eagerness ni David. I remember the word dito po sa may Quezon City Circle. Meron po diyang kulay dilaw na kapag babasahin mo, sabi niyan, magbigay daan dun sa mga excited. Nabasa namin ni Kuya Arby. Ano nakalagay doon? Ano nakalagay doon? Give way to exciting. Give way to the exciting. Sabihin doon sa mga doon sa mga excited doon sa Quezon City Circle. So kung hindi ka excited na mag-drive, magbigay daan ka sa mga excited mag-drive. Pag may nakita kang mabilis, okay, ganito. Pero makikita natin dito sa life ni David. David was very excited to build the temple of God. He is very excited. Pero ang sinabi ng Panginoon, sabihan mo si David, hindi siya magtatayo. No? Mararamdaman yung pagiging excited, pero hindi siya magtatayo. Puntahan natin yung katayuan natin bilang isang mananampalataya at bilang isang mga partners o miyembro ng church na ito. Halimbawa, ako yung pastor dito with Pastor Ruel, nakikita namin yung pangailangan ng church. Ako, kailangan ng maano na. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang magtatayo para diyan. No, ibang tao. So kayo Ay, si GJ na. Si DJ na. Ganun katagal. Tagal. No, anyway, kung babalikan natin, at isang salita po ang nakita ko sa pagiging excited o pagiging eagerness ni David dito, yung salitang meekness, no? Yung salitang meekness. Meek, not weak, no? Pagpapakumbaba, yung salitang meekness po, na hindi ka mahina, kundi inaamin mo sa Diyos na wala kang kakayanan. No? Inaamin mo sa Diyos na you are meek, we are meek, na sa kabila ng pagiging weak natin, tinataas tayo ng Diyos. At kung babasahin pa natin ang lahat ng chapter, lahat ng verses in chapter 17, sabi niya sa verse 16, Lord, O Yahweh, hindi ako karapat-dapat sa paglalagay mo sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Pero dahil sa pagpapakumbaba ni David, sa binitiwan niyang salita, that David was not became weak, but he is weak. Isa sa mga nakita natin dito kay David, yung salitang meek, ay David was promoted, no? Meek siya, inamin niya na wala siyang kakayanan kung wala ang Diyos, but David was promoted. Hindi, hari na siya, di ba? Hari na siya, kailangan pa bang, so si David naging Diyos? Hindi ganun ibig sabihin. Nabigyan pa ng iba yung kalakasan at katalinuhan si David para mamahala sa bayan ng Israel. Katulad ng sinabi niya, hindi ko kinakailangan ilagay mo pa ako sa isang templo. No? Kahit kailan hindi ako nagreklamo, sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh kay David. Pero, puprotektahan ko kayo. No, yung mga kalaban mo, tatalunin natin yan, palalakasin ko kayo,
paghaharing pa rin kita, pagtitibayin pa rin kita. David was promoted sa kanyang katangian. So kung makikita natin ang katangian ni David sa buhay natin, kung magpapakumbaba tayo, kung i-humble natin ang ating sarili, God will promote us. No, God will promote us. Sabi nga ni si John ba to o si Paul? Sabi niya, mataas ang Diyos, ako ang mababa. Si Pablo, no? Mataas ang Diyos, ako ang mababa. So even though you are in your position na kung saan isa kang presidente ng isang samahan, sa isang corporate world, presidente ka, ikaw ang nangunguna, hindi ibig sabihin hindi ka nahahawak ng map. Hindi ibig sabihin hindi ka na magpupunas. Hindi ibig sabihin hindi ka na maglilinis, no? Humble yourself to be promoted. Humble yourself to be promoted. Isa pang bagay na ibababa mo yung sarili mo, hindi ka nang mapupromote but you will be secure. Magkakaroon ka ng security sa buhay mo if you humble yourself. So, you will be promoted and you will be secured. No? Magkakaroon ka ng protection hindi sa tao kundi sa Diyos. Magkakaroon ka ng kasiguraduhan na ang Diyos ang magpoprotekto sa iyo, hindi lang sa buhay mo, kundi sa mga negosyo, pag-aaral, sa lahat ng meron ka, isisecure yan ng Panginoon. Just like David. Sinecure ng Panginoon ang ari-arian ni David. Sinecure ng Panginoon ang katatayuan ni David. Why? Because he humbled ang sarili niya. Nagpakumbaba siya, no, sa harapan ng Diyos. Isa pang makikita natin dito na hindi lang mapopromote tayo if we humble ourselves, hindi lang mapopromote tayo if we hindi na tayo masisecure if we humble ourselves. But when we humble ourselves, magkakaroon tayo ng courage, no? Para magpatuloy. Courage para gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Sabi po rito sa ating Facebook, one good example that David showed when serving God is he knows when to hold back. Alam niya kung ano yung babalikan. Even if he really wanted to build the temple for the Lord, after he knew that, God doesn't want him to do it. He prayed and thanked God for it, and he followed what the prophet told him. Sometimes we obey God by doing what He wants us to do. Even if the intentions were good, obedience still counts. No? Nasa tama yung intention mo, pero ilagay natin sa kalooban ng Diyos. No? Sa tamang panahon at sa tamang lugar. No? May kanta dyan eh. Ayun. Kantahin nyo na lang yan. Lahat ng bagay nasa tamang panahon, tamang lugar. Hindi pwedeng tamang panahon, maling lugar. No? Tamang lugar, maling panahon, maling oras. Laging dapat yan, tamang panahon, tamang lugar sa lahat ng bagay when we obey God. If we are saying na sumusunod tayo sa Panginoon, well, balikan natin yung mga nakaraan na ginagawa natin. Are we really obeying the Lord? Are we really doing the right para sa Panginoon? So, if we do that, we will be promoted, we will be secured, at magkakaroon tayo ng courage to do at magpatuloy sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi po rito, God's gracious acceptance of David's purpose to build him a house and the promise he made thereupon. God's gracious acceptance. Then pangalawa, David's gracious acceptance of God's good promise to build him a house. So hindi lang ang Diyos ang nag-accept, but David accept it. And the prayer of David for this whole chapter na inaral natin. So, napakaganda po ng katangian at ugali ni David. And if we're going to really, study the Chronicles, laging nakapaloob dito ay yung buhay ni David. At kung meron tayong babalikan ay ang buhay ni David. Bakit? Siya yung malapit sa Diyos. At kung babalikan pa natin, saan kinuha yung genealogy ni Jesus Christ? David. Kung may babalikan tayong gagayahin natin na ugali,
yung buhay na ni David. Why? Kasi nakasunod din siya sa Diyos. No? Kung susundan natin ang yapak ni David, sumusunod na rin tayo sa yapak ng Diyos. At nakikita rin natin ang kagustuhan at kaaliwan na ibibigay sa atin ng Panginoon. So ngayong gabi pong ito, ma-challenge po tayo sa buhay ni David na pinapamalas po sa atin. Manalangin po tayo. Lord God, muli po kami nagpapasalamat kung paano mong binigyan ng katuparan, Panginoon, ang desire ni David, Panginoon, para sa iyo. Father God, maraming salamat din po dahil sa ganitong paraan ay nakikita namin dakilang Diyos ang kalooban mo at kaluwalhatian mo para gawin at sumunod sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan at gabayan niyo po kami. Kayo rin po ang gagabay sa amin, Panginoon. At bibigyan niyo kaming katalinuhan na nagmumula sa iyo. Kung aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano po, magandang gabi sa atin lahat. At ilan po sa mga paalala din natin, yung airborne po natin, tuloy po yung registration niya, no? Next week na po yata yan. O sa susunod na week, yung ating Are You Smarter Than a Fifth Grader? Mag-register po tayo sa Sunday. Ipa-finalize na po natin ang registration natin yan. Ano po? So bukas po, magkita-kita rin po tayo with Preacher Noel. Wala po ako nito bukas ng gabi. Si Preacher Noel po ang Pastor Noel po ang nandito para hawakan po ang ating worship. Ano po? If you want to join the feeding tomorrow, sabihin niyo lang po kay Pastor Noel and some Bible studies natin dyan po sa KNL. Lahat po ng ginagawa natin o yung gusto nyong gawin sa KNL, ang laging didiretso niyo po dyan na pupuntahan niyo ay si Pastor Noel. Ano po? Sasabihin niyo po kay Pastor Noel, then atayin po natin kung anong sasabihin ni Pastor Noel patungkol dyan. Ano po? So yan po ang ilang mga paalala natin para po sa ating mga gagawin natin sa ating outreach and ministry sa ating church. Ano po? Magandang gabi po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo bukas. Ganong oras. Magandang gabi po and good night.